Akala ko dati kapag nag-weight loss ka, tuloy-tuloy na yung pagbaba ng timbang. Pero hindi pala ganun. Sa first 1 to 3 months ng weight loss journey ko, sobrang laki ng pagbabago at ang bilis ng pagbaba ng timbang ko. Halos 1 kilo nga per week yung nawawala sa timbang ko noon. Kaya syempre, na-excite ako kasi sabi ko, wow, grabe, ganito pala kabilis yun. Pero pagdating ng 4th month to 5th month ko ng pagka-calorie deficit, biglang bumagal yung progress. Hindi na katulad ng dati yung pagbaba ng numbers sa weighing scale. In fact, parang umabot na ako dun sa point na hindi na talaga gumagalaw yung timbang ko. Sa loob ng 2 months, parang around 4 kilos na lang yung nabawas sa timbang ko. Pero alam nyo kung ano? Okay lang yun. Kasi habang tumatagal yung progress ko, mas nare-realize ko na hindi naman pala dapat mabilis yung pagbaba ng timbang. Sa unang months, mas mabilis talaga ang pagbabawas ng timbang natin dahil bukod nga sa body fat na natatanggal sa katawan natin or nababawas sa katawan natin, ay nawawala or nababawasan din yung water weight natin. Pero habang nagla-lighter or gumagaan na yung katawan natin, nag-a-adjust na rin yung kailangan ng katawan natin. Dahil mas kaunting calories na nga lang ang kailangan nito kumpara nung mabigat pa tayo. Kaya possible talaga na bumagal ang progress kahit ginagawa mo pa rin yung routine mo. At yung 4th month to 5th month ko, hindi ko na rin tinitingnan as purely weight loss yung journey ko. Para sa akin, maintenance and consistency phase na rin siya. Mas natutunan ko maging patient, mag-stick sa healthy habits, tsaka natanggal na rin or hindi na rin ako ni-stress kung hindi man gumagalaw yung timbang ko. Because weight loss is not always a straight line. Minsan mabilis, minsan mabagal, minsan parang walang nangyayari. Pero ang importante, hindi tayo susuko. Kaya kung nasa phase ka na mabagal ang pagbaba ng timbang mo, don't think na failure ka. Progress is still a progress kahit hindi na siya kasing bilis nung una.